Mainit pa nga ang pagsungkit sa kampyonato ng Milwaukee Bucks dito nga sa Emirates NBA Cup 2024, itinanghal si Giannis Antetokounmpo bilang MVP sa NBA Cup, at itong si Damian Lillard ay naging sentro din sa pag-uusap dahil nga milestone pa rin ito na maituring sa kanya. Naniniwala naman ang iba na ito na ang magiging daan upang makasungkit na ng kampyonato si Damian Lillard ngayong season. Aabangan natin yan kung oras na ba talaga ni Damian Lillard upang makamit ang unang kampyonato niya sa buong karera niya. Isa ngayon ang Milwaukee Bucks ang may pananaw na makasungkit ng titulo ngayong season, dahil nga sa pamumuno ni Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard na nagsimula ito na mahina sa unang bahagi ng season ngunit muling tumayo at hinarap ang bawat laro na may panalo. At dahil nga sa kanilang dedikasyon ay nasungkit nila ang kampyonato sa NBA Cup, sa ngayon ang magandang laro na napanatili ni Damian Lillard ay ang pananatili din ng kontrata niya sa Adidas brand. Si Damian Lillard ay may average na 25.7 points at 7.5 assists at 4.5 rebounds at 1 steal ngayong season, at official na nga na sumang-ayon si Dame Time sa isang lifetime contract extension niya sa Adidas. Nag-expire ang deal ni Damian Lillard sa Adidas noong nakaraang offseason, ngunit sa ngayon muli siyang sumang-ayon sa deal ng sapatos ng Adidas. Si Aaron Goodwin ng Sports Management ay nakipagnegosasyon ng bagong deal sa mga opisyal ng kumpanya upang matuloy ang kontrata na ito. Kasama ni Damian Lillard sina LeBron James at Kevin Durant na nag-endorso din sa Nike na sapatos, at si Stephen Curry sa Under Armour na Curry brand. Sila ang mga aktibong manlalaro ng NBA na may mga panghabang buhay na kontrata sa pag-endorso ng sapatos. Habang pag-uusapan naman natin si Klay Thompson bilang isang Dallas Mavericks, ang Dallas ngayon ay hawak ang pang-apat na pwesto sa Western Conference, na may record na 17-9. Patuloy na pinapatunayan ni Klay Thompson sa lahat na hindi pa siya nanghihina sa kanyang karera sa basketball, ngunit hindi nga maiiwasan ang mga salita ng mga tao patungkol sa kanya. Hindi maiiwasan kasi nga ang ibinibigay na laro ni Klay para sa Dallas ay paiba-iba. In short, hindi gaanong permanente ang lakas na ibinibigay niya. May pagkakataon nga na minamalas siya sa kanyang shooting. Sa kabila ng lahat ng iyan, nagpapasalamat siya kay Luka Doncic o bumilib ito. Sa isang interview, sinabi ni Klay kung gaano nga ba siya humanga kay Luka. Si Klay Thompson ay may ituring pa rin na isa sa pinakamagaling na shooter sa NBA, hindi naman kasi matatawaran ang naging ambag niya sa liga. At sa isang shooter, malaki ang pasasalamat niya sa kanyang kakampi na marunong tumingin sa kanya o hinahanap siya kapag libre para makapuntos. Sa isang interview, nilinaw ni Klay Thompson ang pagpapahalaga kay Luka Doncic bilang isang elite passer. Malaki ang pasasalamat ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks na nakasama niya ang duo na sina Luka at Kyrie, na itong mga player na to ang nababagay kay Klay Thompson bilang isang shooter. Nagsimula na ngang uminit ngayon ang Dallas Mavericks at si Klay Thompson ay gumagawa ng pagsasaayos sa pakikipaglaro sa Mavericks, na nag-average ng 14 points kada laro sa kanyang 40.8% field goal at 39.1% naman sa 3-point shooting. Ang isa sa malinaw dito ay ang masaya si Klay Thompson para sa Dallas na nakasama niya sina Luka Doncic at Kyrie Irving na bihasa sa isang pambihirang playmaker.